And hello guys and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. Welcome back sa One Talk PH. At ito na nga mga kababayan, kakapasok lang na balita, no? Nanganganib na naman po yung isang teritoryo ng Pilipinas, which is yung Philippine Rice mga kapatid. Dahil ayon dito, no, kay General Jonathan Malaya, meron daw silang namataan doon sa may bandang Philippine Rice mga kapatid, na dalawang Chinese research vessel, no, napalutang-lutang po doon sa ating karagatan. No, at yan po ang ating pag-uusapan mga kababayan, pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like po ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. So panoorin na natin to guys, at magbibigay na lang tayo ng ating mga reaksyon. Okay, so ADG, ano ba itong research vessels na ito at namataan kamakailan lamang, ano? Yes, meron nga po tayong namataan na dalawang Chinese maritime research vessels na pumasok sa Philippine Rice, which is, as I said, part of the Philippine Exclusive Economic Zone on the right side naman. Yes. No, and gusto ko lang ipaalala sa ating mga kababayan na ito pong Philippine Rice ay meron tayong sovereign rights and jurisdiction dyan noong 2012 pa. Kasi we filed a claim to that with the UN Commission on the limits of the continental shelf. And ito po ay grinant ng UN Commission para sa atin. So, this 24 million hectare undersea Laki. feature, wala po itong Nina. 24 million hectares. Hectares yan mga kapatid Hindi po yan tawag dito square meter Hectares po yan mga kababayan. Sobrang laki po niyan. 24 million hectares. Imagine nyo kung gaano kalaki yung teritoryo na yan. Tapos ngayon, pinagpaplanuhan ng China na angkinin mga kapatid. Ganun kaganid itong mga taga-China mga kababayan. Nalasing na po yata talaga sila sa kapangyarihan. Anyway, tuloy natin to. Wala itong mga islands or rocks gaya sa Calayan Island Group, no? This 24 million hectares undersea 24 feature. million. That's Yes. unimaginable Sobrang laki na. hectares. That's so huge. It's half the size of the Philippine land mass. Yes. Grabe, Yes. Okay, that's So napakalaki po nito. Yeah. Laki talaga. Merong it was also declared as a protected food supply exclusive economic zone in an executive order issued by former President Duterte, EO number 25, way back in 2016 when he first assumed office. So kami po sa National Security Council ay nababahala kami dito sa naging pagpasok di umano ng dalawang Chinese maritime research vessels because as declared clearly by the UN Commission on the limits of the exclusive on the continental shelf, tayo lang, the Philippines is the only country that has rights over that area. At kung meron mang mga maritime or marine research vessels, wala silang karapatang mag-research doon, gumawa ng anumang exploration without the express consent of the Philippine government. And Ang nangyari kasi dito mga kapatid, no, yung marine research vessel ng China na yan, ang ginagawa kasi niyan guys, simple lang. No, iikot po yan sila sa mga karagatan, no, especially dito sa Pilipinas dahil alam na nila na maliit lang na bansa ang Pilipinas at hindi pa ganong kalakas yung ating mga armed forces. Kaya dito yan sila panay balik-balik sa atin, no? Dahil alam nilang napakaliit natin na bansa at wala tayong laban sa kanila. No? Umiikot yan sila sa mga karagatan mga kapatid. Tapos tulad niyan, no, yung Philippine Rice na yan. No? Ang rason ng mga kababayan kung bakit nandyan yan sila, tinitignan nila yung ilalim ng tubig niyan. Titignan niya nila ngayon kung meron ba yang depositong langis sa ilalim. No? At kung sakali man, no, makitaan nila ng malaking deposito ng langis yan dyan mga kapatid, no, ang susunod na gagawin yan, tatawagin agad nila yung China Coast Guard nila. No. Kasi ayon nga doon mga kababayan, no, ni Professor De Castro doon sa previous vlog natin, ang ginagamit ng China mga kababayan para maangkin nila yung isang teritoryo is yung China Coast Guard nila. Na kung saan mga kapatid, kung saan daw po yan nakalutang, no, automatic niyan,
pagmamay-ari nila daw yung ibig sabihin daw noon, pagmamay-ari nila yung particular na area na yon, no. Ganun po ang ginagawa ng China, mga kababayan. No, napakatuso po nila. Una, papadaanin nila yung mga napapaikutin nila. Paglalayagin nila yung kanilang mga maritime research vessel. No, tapos mag-explore sila doon sa karagatan ng Pilipinas, no. Hahanap sila ngayon doon kung saan ba yung may mga minerals na pwede nilang pagkakitaan, no. Tulad niyan, no, sa Philippine rice. Maya diyan, mga kapatid, no, madiscover nila na merong merong deposito ng langis yan. Nako. Thank you na naman 'yan, no. Malaking problema na naman 'yan ng Pilipinas, mga kababayan, no. Kasi once na makitaan nila ng langis yan dyan, mga kapatid, automatic yan, babantayan na agad yan ngayon ng kanilang mga China Coast Guard. No. At sasabihin na naman nila yan, oy, sakop ng namin to, sakop po ito ng teritoryo namin, meron kaming mapa. No, mapa. Automatic yun, mga kapatid, gagawa na naman yan ng sarili nilang mapa para sabihin lang nasakop nga nila yung specific na area na yan, yung mismong Philippine rice, no, na kung saan exclusive na yan nasa Pilipinas no. Ngayon, mga kababayan, wala na tayong hindi na tayo pwedeng dumaan diyan sa mga korte-korte sa mga susunod na mga isyung ganyan, dahil yung naunang kaso, no, na pinanalo ng Pilipinas hindi na nga nila pinakinggan yun no. So, ngayon idadaan na naman yan nila, no, sa pang-uusig sa ating mga diyan, sa ating mga kababayan diyan ng mga Navy, mga Coast Guard, no. Magiging problema na naman natin yan later on, mga kapatid. Kaya dapat siguro, no, kung ako lang ang masusunod, no, automatic displayhan na natin yan diyan agad ng ating mga ng ating mga barkong pangdigma, no. Nang sa ganon, makita nila na nanunuwag na tong nagkakaroon na ng lakas ng loob tong Pilipinas, no, di ba? Kaysa naman, mga kapatid, no, hahayaan lang natin sila diyan or bisibisitahin lang natin yung area na yan, no. Kailangan diyan gwardiyahan na rin agad natin, dahil alam na natin yung kung gaano katuso at gaano kaganid itong China, no. Gagawin na later on, magiging issue yan, no. Sigurado ako diyan, guys, no, pag hindi po yan na-actionan agad ng ating pamahalaan, panigurado yan, mga kapatid, yung Philippine rice na yan, magkakaroon yan ng pangalan ng incheck. No, ganon yung ginawa nila, mga kapatid, doon sa West Philippine Sea, no. Nilagyan, pinangalanan nila, no, incheck yung pangalan ng West Philippine Sea. Hindi tinatawag na West Philippine Sea yan, no. Hindi rin nila tinatawag na South China Sea yan. Nilagyan talaga nila yan ng pangalan, mga kababayan, no. Meron akong napanood kaninang balita doon sa ANC. Hindi nila ginamit yung South China Sea na diyan, kundi may tawag sila doon sa particular area na yan, yung WPS na yan, no. Pinangalanan nila. Mamaya diyan, mga kapatid, yung Philippine rice na yan, no, pag napagdiskitaan niya ng China, magkakaroon agad yan ng pangalang incheck, no. At sasabihin nila, ito, sakop namin to, Ngayon, mahihirapan tayo diyan pag may naka-display na kaagad na mga Coast Guard nila, no. Yun po ang ginagawa ng mga China, mga kababayan, no. Hayaan nila maglayag yung mga nila, yung mga tawag nito, yung mga barko nila, yung mga research vessel nila. Tapos maghahanap yan ngayon doon, mga area, no, kung saan may maraming mga minerals. Tapos, yun, pag may nakita sila na pwedeng pagkakitaan dyan, Coast Guard, China Coast Guard, dito na kayo, magbantay na kayo. Sa atin na to, gaganon agad yan. Ganon kabaliw ang mga taga-China, mga kababayan. Anyway, tuloy natin to. In this case, itong dalawang marine research vessels na ito ay hindi po humingi ng pahintulot mula sa pamahalaan. And paano nga ba sila hihingi ng pahintulot sa ating mga kapatid? Wala na nga silang respeto sa ating mga Pilipino. Hindi na nila nire-respeto ang soberanya ng Pilipinas, no. Wala na yan silang pakialam, no. Basta ang sa kanila dyan, no, mag-ikot kayo dyan, maglayag kayo dyan, tingnan nyo yung mga lugar dyan, no. Baka meron pa dyan malaking deposito ng langis, no. Pag meron, automatic, tawagin nyo agad yung Coast Guard natin. Gwardiyahan na yan, sa atin na yan.
Diba? Ganon sila kaganid. Tayo namang mga Pilipino, mga kababayan, wala na. Hanggang sa kuha na lang tayo. Hanggang sa protesta na lang tayo. Hanggang sa aabot na naman tayo dyan, mga kapatid. No, sa punto na iwa-water cannon na naman tayo ng mga taga-China dyan. Mga lintik talaga itong mga inchik na to. No, hindi pa maubos yung lahi ng mga lintik na inchik na to, mga kapatid. If they are conducting marine research in that area, that is an illegal act, no, on the part of these two ships. So, ang pinagdidebatehan kasi dito, partner, is, are they just exercising innocent passage? Dumadaan lang ba Yeah, napadaan ba? Napadaan dahil lang pupunta ba sila ibang, doon? Oo, lugar. Or are they conducting maritime research or marine research in the area? Because if they are conducting marine research in the area, mali po yun. It is illegal, and we condemn that kind of activity in that area. So, So yan guys, no? Napanood natin. Iba na kasi yung topic dito sa dulo niyan eh. No? Napanood natin yung kabulastugan na pinaggagawa ng China sa atin dyan sa may Philippine rice. Diba? Kung tutuusin, mga kapatid, major concern po ito. No? Dapat aksyonan na natin kaagad bago pa mahuli ang lahat, mga kababayan. No? Kasi alam niyo ba yung ginawa nila dati, mga kababayan, sa may West Philippine Sea? No? Ganyan na ganyan lang din yung pattern nila. No? Pinadaan-daanan lang nila dati. No? Dumaan-daan lang yung mga research vessel nila. Hanggang sa nagulat na lang, no, ang ating pamahalaan, no? Dahil masyado tayong kumpiyansa eh. No? Kumpiyansa tayo masyado sa incheck yung mga time na yun eh. Nagulat na lang sila, meron ng mga Coast Guard doon. No, na nagbabantay sa may bandang West Philippine Sea. Oh. Ngayon, pinapaalis na natin. No, bakit nandito kayo? Sabi ng mga Coast Guard ng Pilipinas. Sabi ng mga taga-China, sa amin to. No, sa amin to, hindi sa inyo to. Kaya wala kayong karapatang questionin kami dito. Oh, doon nagsimula yung mga kababayan. Yung sigalot natin dyan sa may West Philippine Sea. Hanggang sa lumabas yung balita na nakitaan pala ng taga-China yung West Philippines na yan ng malaking deposito ng langis. No. Ngayon, hindi tayo pumayag. Siyempre, pumalag tayo. No? Pero huli na. Huli na talaga. Masyado ng maraming mga nagawa yung China dyan. No? Nagtatayo na sila ng man-made island nila. O, nagprotesta pa rin naman tayo. No? Kaya nga lang, ang problema, mga kapatid, no? Nung dumating na tayo sa korte, nanalo nga tayo, pero tapos na yung research ng China, nung mga time na yon. Kaya nung nanalo ang Pilipinas sa korte, ayaw na nilang tanggapin. No? Kasi malaking kawalan na sa kanila yung na-discover nilang malaking deposito ng langis doon. Yun yung nangyari dyan, mga kababayan, kung kaya't nagkakaroon tayo ng tension dyan ngayon dahil napabayaan kasi yan eh. No, masyado nating masyadong naging kumpiyansa ang Pilipinas ng mga time na yun, mga kapatid. Pero mo nag-start yan 2012, no? 2011. No? Nagulat na lang ang ating pamahalaan. Bakit may mga Coast Guard diyan? Yung pala, no, sa kanila na pala yung lugar na yun. 'Di ba? Ngayon, itong Philippine rice, mga kapatid, dapat aksyonan agad to ng ating gobyerno bago pa mahuli ang lahat. Dahil panigurado niyan, mga kababayan, no, pag may na-discover sila dyan ng kung anong-anong mga minerals dyan na pwede nilang pagkakitaan, mga kapatid, no, pagmamay-ari na agad nila yung lugar na yan. Magugulat na lang tayo pagdating ng mga ilang buwan. Putya, meron na namang Coast Guard na nakadisplay doon, no? May mga Chinese Coast Guard nang nakadisplay doon. Ganun ka tuso itong mga incheck, mga kababayan. Pero alam nyo, kung totoosin, mga kapatid, no, kung titigilan sana natin yung pagtangkilik nitong mga produkto ng China at usigin din natin sila sa sarili nating bansa, no, malaking bagay po, no, yung hindi natin pagtangkilik dyan sa mga produkto nila, no, dahil malaki ang posibilidad, mga kapatid, na mapilayan yung kanilang ekonomiya. No. Kung totoosin, mga kababayan,
Pag nagsama-sama ang buong Pilipinas na i-boycott yung yung mga produkto ng China, no. Malaking bagay tayo sa China, mga kapatid. Kaya pag binoykot natin sila, mapipilayan yung kanilang ekonomiya. Dahil isa tayo, mga kababayan, no, sa pinakamalaking consumers, no, ng China. Isa tayo sa pinakamalaking gumagamit ng kanilang mga produkto diyan. No, kaya pag na-boycott natin sila, mga kapatid, automatic 'yan, no. Mapipilayan talaga ng medyo malala ng konti, no, yung kanilang ekonomiya. And I think isa din yan sa dahilan, mga kababayan, kung bakit hindi sila basa-basa na makakapag-declare ng gera, no. Nagwawala lang naman itong China ngayon, mga kababayan, dahil nakikita nila na nakikipag-alyansa tayo uli sa Amerika, no. Isa yan talaga sa mga nakikita kong rason, mga kapatid, kung bakit parang ginigipit nila tayo ngayon, no. Hindi lang nila masabi yung totoo, mga kababayan, na nagsiselos sila, no, na kumakapit tayo ngayon sa Amerika at hindi sa kanila. Kung ako lang din naman, no, si President Marcos, bakit kami kakapit sa inyo? No, bakit pa kami makikipag sanggandikit sa inyo? Kung tutuusin nga, ginawa mo na ginawa mo na ngang mga parokyano ng mga illegal na droga niyo yung bansa ko, di ba? Ginawa niyo na ngang sugarol yung mga yung mga kababayan ko. So bakit pa namin kayo tatangkilikin? Yung impluwensyang binigay niyo sa mga Pilipino hindi maganda, no. Isa talaga yan, mga kapatid, sa kinakatakot ng China, no, na mawala tayo sa control nila, no. Kasi once na nawala tayo sa control nila, mga kababayan, no, merong mga negosyo sila na hindi na pwedeng pumasok dito, no. Tulad ng mga bulto-bultong shabu, di ba? Isa yan. Yung pogo nila, nanganganib na rin yan dito na makick out yan dito. Alam niyo ba, mga kababayan, na yung pogo na yan, no, yung pogo ng China, yung mga online casino nila, dito lang po yan naging legal sa Pilipinas, no. Kasi noong nilapit yan nila sa ibang mga bansa, no, ayaw tanggapin yan dahil alam na ng mga gobyerno ng mga bansa na yon na nakakasira yan sa mga taong nasasakupan nila. Kumbaga nakakasira yan sa utak ng mga tao, no, at baka malulong yung mga kuan nila, no, malulong yung mga tao nila, yung mga kababayan nila sa kuan na yan, sa sugal na yan, no. Tanging Pilipinas lang, mga kapatid, ang tumanggap sa pogo na yan, no. Nabalita dati yan, no. And nung sa panahon ni PRRD, ginagawang rason ng mga alipores ni PRRD dyan, no, kawawa naman daw yung mga taong mawalan ng trabaho pag pinasara natin yung mga pogo dito sa Pilipinas. Diba ang galing? No. Baka daw, no, biglang mawalan ng trabaho itong mga libo-libong mga Pilipinong nagtatrabaho dyan sa pogo. To the point na nagdala pa nga sila ng witness dun sa Senate hearing yan na napanood ko yan Tapos may paiyak-iyak po, padrama-drama pa yun si ate Yung pogo lang po yung bumubuhay sa akin, no. Dapat ngayon, mga kapatid, magkaroon uli yan ng investigasyon no, para mapatigil yung mga pogo-pogo na yan. Ang dami kasi nalulung dyan talaga, mga kababayan, no. Kahit nga dito yung mga kapitbahay ko, mga kapatid, no, magte-text sa akin ng hating gabi, "Bay, meron ka bang 300 pesos dyan?" Balik ko bukas. Yung classmate ko anong high school, mga kababayan, no, magte-text sa akin, "Part, meron ka bang 100 dyan? Baka pwedeng i-Gcash mo muna ako. Sarado na kasi yung Gcash dito sa amin No, yung pala, ibang tataya lang nila doon sa online casino na yan. No. Dapat maimbestigahan uli yan Sana lang, no, maimbestigahan uli yan. Lalo nang nandito ngayon si Senator Rapi Tulfo, isa sa mga kilalang terador dyan sa Senado. Dapat pansinin niya yan, mga kapatid, kung may plano siyang tumakbo bilang presidente. No.
Maraming Pilipinong matutuwa dyan mga kababayan, no? Pag merong isang senador na nag-stand out dyan at binira niya tong pogo ng China. No? Marami po talaga matutuwang mga kababayan natin. Anyway guys, hanggang dito na lang yung video na to. No? And hopefully, no, nagustuhan niyo po ang ating content ngayon. Huwag kalimutang mag-subscribe mga kapatid ha, and paki-like na rin po yung video natin. Hindi na natin tatapusin to mga kababayan dahil iba na rin naman po yung topic dito. No, sa yung kasunod nitong pinag-uusapan na iba naman, hindi na related sa West Philippine Sea. Hanggang dito na lang. Adios.